Naisip mo na ba kung sakaling may hawak kang mapa, isang mapa na hindi nagtuturo sa mga gintong kayamanan, kundi sa mga kapangyarihang kayang baguhin ang buong realidad? Paano kung may isang sinaunang aklat, isang gabay tungkol sa mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan, ang magbigay ng karunungan, magbunyag ng kinabukasan, magdala ng yaman, o kaya'y kontrolin mismo ang damdamin ng ibang tao? Ngayon, atin nang bubuksan ang isa sa pinakanakakapagtakang at pinakakontrobersyal na aklat sa kasaysayan ng okultismo, ang Lesser Key of Solomon o Maliit na Susi ni Solomon, at titingnan natin ang unang bahagi nito, ang Ars Goetia. Tatalakayin natin ang demonolohiya at sisiyasatin ang buong klasifikasyon ng 72 demonyo na, ayon sa alamat, ay napasailalim sa kapangyarihan ni Haring Solomon. Humanda kayo dahil aalamin natin kung sino ang bawat isa sa impyernong hierarkiya na ito at kung anong aspeto ng buhay ang pinamumunuan ng bawat isa. Hindi lang ito basta nakakatakot na kwento. Ito ay isang sistema na matagal nang gumugulo sa isip ng mga mistiko at pilosopo. At marahil, bago matapos ang bidyong ito, maiintindihan mo kung bakit ang aklat na ito ay sabay na nakakaakit at nakakatakot. Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay sa tinatawag na aristokrasya ng impyerno, alamin muna natin kung saan ba talaga nagmula ang Goetia. Ang Ars Goetia, ang unang bahagi ng tanyag na grimoire, aklat ng mahika mula noong ika-17 siglo na tinatawag na The Lesser Key of Solomon. Sinasabi ng alamat na si Haring Solomon, na kilala sa kanyang karunungan, ay binigyan ng Diyos ng natatanging kapangyarihan sa mga demonyo. Di umano, isinara niya ang 72 makapangyarihang espiritu sa isang sisidlang tanso, selyuhan ito, at itinapon sa isang malalim na lawa. Kalaunan, natagpuan ng mga taga-Babilonya ang sisidlan, at dahil inakala nilang may kayamanan sa loob, binuksan nila ito at pinalaya ang mga demonyo. Ang aklat mismo ay isang detalyadong katalogo ng mga nilalang na ito. Inilalarawan dito ang kanilang mga pangalan, titulo, mga hari, duke, marques, ang kanilang anyo, ang mga selyo na dapat gamitin sa pagtawag, at siyempre, ang kanilang mga kakayahan. Mahalagang maintindihan na ang Goetia ay hindi lamang isang listahan ng mga halimaw. Ito ay isang komplikadong sistema ng ritual na mahika, kung saan ang bawat detalye ay may kahulugan. At bagaman palaging itinuring ng simbahan na ito ay ipinagbabawal na kaalaman, para sa maraming okultista, ito ay naging instrumento upang maunawaan ang mundo at ang sarili. Atin ang buksan ng listahan ng mga maharlika ng impyerno. Ang nangunguna sa ating parada ay ang unang espiritu ng Goetia, ang makapangyarihang si Haring Baal. Siguradong pamilyar na sa inyo ang pangalan niya dahil madalas itong iniuugnay sa isa sa mga pinakamataas na demonyo. Sa Goetia, namumuno siya sa silangan at naguutos sa 66 na lehiyon ng mga espiritu ng impyerno. Ang paglitaw ni Baal ay isang tanawin na hindi para sa mga mahina ang loob. Maaari siyang magpakita bilang isang pusa, isang palaka, o isang tao. Minsan, makikita siya sa 3 anyo ng sabay-sabay, kung saan ang mga ulo ng iba't ibang nilalang na ito ay nakakabit sa iisang katawan. Ang boses niya ay paos at may autoridad, natural lang para sa isang hari. Pero ang pangunahing kakayahan niya, na lubos na pinahahalagahan ng mga salamangkero noong unang panahon, ay ang kaloob ng pagiging di nakikita. Kayang gawing invisible ni Baal ang sino man sa paningin ng iba, at maitatago rin niya ang kanilang mga ginagawa at iniisip. Bukod pa riyan, nagbibigay siya ng karunungan at katusuhan na nakakatulong sa paggabay sa mga komplikadong sitwasyon.
Gayunpaman, tulad ng sinumang hari, humihingi si Baal ng lubos na paggalang at hindi siya nagpapahintulot ng kawalang galang o pagpapabaya. Kapag humaharap sa kanya, dapat kang maging handa sa isang pagsubok ng paninindigan dahil ang ganoong kapangyarihan ay hindi kailanman ibinibigay ng walang kapalit. Ang susunod nating tatalakayin ay si Duke Agares. Siya ang pangalawang espiritu ng Goetia at nasa ilalim ng kapangyarihan ng silangan. 31 lehiyon ang nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi tulad ni Baal na may maraming mukha, si Agares ay lumalabas sa mas tiyak ngunit kakaibang anyo. Isang matandang lalaking maputla na nakasakay sa likod ng isang buwaya habang may lawin na nakadapo sa kanyang pulsuhan. Sa kabila ng kanyang mahiwagang hitsura, si Agares ay may matinding mapanirang kapangyarihan. Kaya niyang magdulot ng lindol at gumiba ng buong mga gusali. Ngunit ang kanyang kakayahan ay hindi lang nakatuon sa paninira. Si Agares ay tagapagtangkilik din ng mga takas. Kaya niyang piliting umuwi ang sinumang tumakas. Kaya naman malaki ang tulong niya sa mga naghahanap ng nawawala. Bukod pa riyan, siya ay nagtuturo ng lahat ng wika at dialekto na nagbubukas ng daan para sa kaalaman at komunikasyon na walang hangganan. Isa pang kawili-wiling kakayahan niya ay ang pagtanggal sa mataas na posisyon at titulo ng isang tao, maging ito man ay espiritual o makamundo. Kaya masasabing si Agares ay isang espiritu ng malalaking pagkakaiba. Kaya niyang bumuo at sumira, magturo at magparusa. Ngayon, dumako naman tayo kay Prinsipe Basago, ang pangatlong espiritu na binabanggit sa Guetya. Hindi tulad ng marami niyang kasama, inilalarawan si Basago bilang isang espiritong may mabuting kalikasan. Wala siyang layuning manakot o manakit. Sa halip, tinatawag siya para makakuha ng impormasyon. 26 na lehiyon ng mga espiritu ang nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Walang tiyak na paglalarawan sa pisikal na anyo ni Basago, kaya malawak ang espasyo para sa imahinasyon. Ang pangunahin niyang larangan ay ang paghula o prediksyon. Maaari niyang ibunyag sa tumatawag ang lahat ng nangyari na, ang kasalukuyan, at kung ano ang darating sa hinaharap. Kung may nawala ka man o nanakaw sa iyo, si Basago ang makakapagturo kung nasaan ang nawawalang bagay. Tinagurian siyang isa sa pinakamatapat at pinakadiretso na espiritu ng Goetya. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy o nagsasalita sa pamamagitan ng palaisipan. Sa halip, nagbibigay siya ng prangka at direktang sagot sa mga tanong. Dahil sa katapatan at kabutihang loob na ito, madalas siyang tawagin ng mga nagsisimulang nagpapraktis na gustong makakuha ng kaalaman tungkol sa hinaharap ng walang labis na panganib. Si Basago ay maituturing na isang uri ng orakulo mula sa kabilang daigdig, handang magbahagi ng kanyang kaalaman sa sino mang magalang na humihingi. Ang ikaapat na espiritu ay si Marquis Samigina or kilala rin bilang Gamigin. Isa siyang medyo nakakatakot na figura na may kontrol sa 30 lehiyon. Nagpapakita siya sa anyo ng isang maliit na kabayo o asno, ngunit maaari siyang maging tao kapag iniutos ng tumatawag sa kanya. Mayroon siyang basag at paos na boses at ang pinag-uusapan niya ay mga bagay na kakaunti lang ang interesado, pero mahalaga at fundamental. Ang pangunahing espesyalisasyon ni Samigina ay ang necromancy. Nagtuturo rin siya ng mga malalayang sining, ngunit ang pinakapangunahing misyon niya ay ang pagtawag sa mga kaluluwa ng mga namatay. Binibigyang diin pa ng grimoire na tinatawag niya ang kaluluwa ng mga taong namatay ng may kasalanan. Ang mga kaluluwang ito ay nagpapakita sa harap ng tumatawag at sumasagot sa lahat
ng kanilang mga katanungan. Isipin mo ang pagkakataong makausap ang mga yumao at malaman ang mga lihim na daladala nila hanggang sa kanilang libingan. Ang kaalamang ito ay tiyak na makapangyarihan, subalit mapanganib din. Si Samigina ay nagsisilbing gabay o tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay. At ang ganitong klasing gawain ay laging may kaakibat na matinding peligro. Siya ang tinatawag ng mga naghahanap ng kasagutan sa nakaraan at ng mga hindi natatakot sumilip sa likod ng tabing ng kamatayan. Dumako na tayo sa ikalimang espiritu, si Presidente Marbas. Sa demonyong herarkiya, ang titulong presidente ay tumutukoy sa isang pinuno o tagapamahala. Si Marbas ay namumuno sa 36 na lehiyon at nagpapakita siya bilang isang dambuhala at mabangis na leon. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga espiritu, maaari siyang magbago ng anyo at maging tao kapag hiniling ng tagatawag. Ang sakop ng kapangyarihan ni Marbas ay napaka-espesipiko at nakatuon sa pisikal na mundo. Una sa lahat, kaya niyang parehong magdulot at magpagaling ng anumang uri ng sakit. Dahil dito, siya ay nagiging lubhang mapanganib, ngunit kasabay nito, isa rin siyang napakalaking tulong. Ikalawa, si Marbas, ang patrono ng mga inhinyero at mekaniko. Nagbibigay siya ng malawak na kaalaman sa mekanika at sining ng paggawa na tumutulong sa paglikha ng masalimuot na kagamitan at makina. At ikatlo, mayroon siyang kakayahang medyo nakakatakot. Kaya niyang baguhin ang pisikal na anyo ng mga tao na nagpapalit sa kanila sa ibang nilalang o hugis. Si Marbas ay isang demonyo ng pagbabago, mapapisikal man o teknikal. Hinihingan siya ng tulong para sa pagpapagaling, inspirasyon sa inhinyeriya o kaya naman para sa isang bagay na mas madilim pa. Ang ika-6 na espiritu ay si Duke Valefor. Siya ay isang tusong nilalang na may 2 mukha at pinuno ng 10 lehiyon. Nagpapakita siya bilang isang leon na may ulo ng tulisan o magnanakaw. Ang anyo niyang ito ay perpektong naglalarawan ng kanyang pagkatao. Si Valefor ay itinuturing na isang mabuting pamilyar o isang espiritong katulong. Ngunit may hangganan ang tulong na ito. Ang pangunahin niyang kakayahan ay ang manghikayat ng tao upang magnakaw at magtaksil. Maaari siyang maging pinakamatalik mong kaibigan at kasangga sa mga madidilim na gawain. Subalit sa huli, palagi kanyang itutulak sa landas ng panloloko at krimen. Alam niya kung saan nakatago ang mga kayamanan. Bibigyan kanya ng husay at katusuhan, ngunit ang presyo nito ay ang iyong konsensya. Si Valifor ay ang perpektong halimbawa ng isang demonyong manunukso. Nag-aalok siya ng madaling daan patungo sa yaman, ngunit ang daan na ito ay diretsong humahantong sa kapahamakan. Ang pakikipagtrabaho sa kanya ay parang nakikipagkaibigan sa isang magnanakaw. Ngayon, maghahati kayo sa nakaw, ngunit bukas, ipapahamak ka niya at maglalaho. Iiwan kang mag-isang haharap sa lahat ng masamang epekto. Si Marquez Amon, ang ika-7 espiritu, ay itinuturing na isa sa pinakamahigpit at pinakamakapangyarihang nilalang sa Goetia. Siya ang pinuno ng 40 lehiyon at ang kaniyang paglitaw ay lubos na kakilakilabot. Lumilitaw siya sa anyo ng isang lobo na may buntot na ahas at nagbubuga ng nagliliyab na apoy. Kapag hiniling ng isang salamangkero, maaari siyang mag-anyong tao, subalit mananatili ang ulo ng isang uwak. Ang pangunahing aspeto na pinagtutuunan ni Amon ay ang relasyon ng mga tao. Mayroon siyang kakaibang kakayahan na pagkasunduin ang mga magkaaway o kahit ang magkaibigang nagkatampuhan. Kung kailangan mong makipag-ugnayan sa isang tao o tuluyang tapusin ang matagal ng alitan,
Malaking tulong ang maibibigay ni Amon, ngunit ang kaniyang pinakadakilang kapangyarihan ay nasa kaalaman. Alam niya ang lahat tungkol sa nakaraan at kaya niyang hulaan ang hinaharap. Sinagot niya ang anumang katanungan tungkol sa mga bahagi ng panahon na ito at ibinubunyag niya ang pinakamatitinding lihim. Dahil sa kaniyang lakas at malupit na ugali, nangangailangan si Amon ng natatanging paglapit. Bawal siyang biruin o pagpakitaan ng kawalang galang. Siya ang tagapag-ingat ng oras at mga lihim at ibinabahagi lamang niya ang mga ito sa mga taong magpapatunay ng kanilang katapangan at sinseridad sa layunin. Ang ikawalong espiritu na ating pag-uusapan ay si Duque Barbatos. Isa siyang napaka-interesanting personahe dahil malapit siyang nauugnay sa kalikasan at sa mga lihim na karunungan. Pinamumunuan niya ang 30 lehiyon at nagpapakita lamang siya kapag ang araw ay nasa ilalim ng tanda ng Sagittarius. Hindi siya kailanman nag-iisa. Kasama niya ang 4 na mararangal na hari at ang kanilang mga hukbo. Si Barbatos ay masasabing isang tunay na espiritu ng gubat. Tinuturo niya ang pag-unawa sa wika ng mga hayop, tulad ng awit ng mga ibon o tahol ng mga aso. Kaya niyang ibunyag kung nasaan ang mga nakatagong yaman na sinilyuhan ng mga salamangka o orasyon. Kung may naglagay ng sumpa o engkanto sa isang bagay o lugar para itago ito, kayang sirain ni Barbatos ang nasabing mahika. Bukod pa rito, katulad ni Amon, alam niya ang lahat tungkol sa nakaraan at hinaharap. May kakayahan din siyang pagkasunduin ang mga nag-away na kaibigan at mga namumuno. Si Barbatos ang gabay sa daigdig ng mga hiwaga ng kalikasan at mga lihim na kayamanan. Siya ay ipinapatawag ng mga naghahanap ng kapayapaan o armonya sa kalikasan o ng mga nagnanais makita ang mga bagay na matagal nang nawala at itinago sa madla. Ang kaniyang koneksyon sa astrolohiya at sa kalikasan ang nagpapangyari na maging isa siya sa pinakanatatanging personahe sa Guetya. Simulan na natin ang pagtalakay sa isa sa pinakamalaking nilalang, ang ikasyam na espiritu, si Haring Paimon. Siya ang isa sa pinakamakapangyarihang demonyo ng Goetya at siyang pinakamapananaligang lingkod ni Lucifer. Namamahala siya sa Hilaga Kanluran at naguutos sa 200 legyon ng mga espiritu. Ang ilan sa mga espiritong ito ay dating kabilang sa hanay ng mga anghel. Ang pagpapakita niya ay isang ingranding pagtatanghal. Nagpapakita siya bilang isang lalaki na may mukha ng babae, nakasuot ng napakagarang korona at nakasakay sa isang dromedaryo o isang kamelyo na may isang umbok, hump. Bago siya dumating, maririnig muna ang ingay ng tugtugin. May mga trumpeta at pumpiyang na tumutugtog. Napakalakas at umaalingaw-ngaw ang kanyang boses. Si Paimon ay isang naglalakad na ensiklopedya. Nagtuturo siya ng lahat ng uri ng sining, pilosopiya at agham. Kaya niyang ibunyag ang lahat ng lihim ng lupa, tubig at hangin. Kung nais mong ipasunod ang isang tao sa iyong kagustuhan, magagawa ito ni Paimon para sa iyo. Nagbibigay siya ng matataas na titulo at kapangyarihan at nagpapahiram din ng mahuhusay na espiritu bilang katulong. Bilang kapalit ng kanyang tulong, humihingi siya ng mga sakripisyo o handog, ngunit hindi tinukoy ng grimoire kung anong uri ang mga ito. Si Paimon ang mismong manifestasyon ng ganap na kaalaman at kapangyarihan. Ngunit tandaan, ang kapalit ng kanyang serbisyo ay maaaring maging napakabigat. Si Buer ang ikasampung espiritu na tinatawag ding Pangulo. Siya ang manggagamot at pilosopo ng impyernong mundo. Siya ang pinuno ng 50 Mikwasata lehiyon at tinitingalang may pambihirang anyo. Sabi-sabi,
Nagpapakita raw siya sa forma ng isang limang sulok na bituin o di kaya'y isang gulong at gumagalaw siya ng paikot-ikot. Si Buer ay maituturing na isang kayamanan ng karunungan. Itinuturo niya ang pilosopiyang moral at natural, kasama na ang lohika. Ngunit ang pangunahin niyang dalubhasaan ay ang botanika at medisina. Pamilyar siya sa lahat ng katangian ng mga halaman at gamot at kaya niyang lunasan ang anumang sakit ng tao, lalo na ang mga karamdaman sa pag-iisip. Kung may nagdurusa sa depresyon o anumang mental na problema, makakatulong si Buer na maibalik ang kanilang balanse at kapayapaan sa isip. Kaya rin niyang magbigay ng maaasahang mga kasama o tinatawag na mga familiars. Taliwas sa nakasanayan sa kanyang mga kasamahan, si Buer ay hindi nagdadala ng kapahamakan o pagwasak. Ang tanging layunin niya ay ang kaalaman at pagpapagaling. Siya ay pinapatawag ng mga siyentista, pilosopo at manggagamot na naghahanap ng dagdag na karunungan upang makatulong sa sangkatauhan. Siya ang malinaw na patunay na hindi lahat ng espiritu ng Goetia ay purong kasamaan. Mayroon din sa kanilang kayang magdala ng malaking pakinabang. Ang ikalabing isang espiritu, ang dakila at makapangyarihang duke na si Gusyon, ay maituturing na tunay na diplomata at psikologo sa hanay ng mga demonyo ng Goetia. 40 legyon ang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagdating sa kanyang anyo, malabo ang paglalarawan sa lumang grimoire. Nabanggit lamang na siya ay kahawig ng isang Xenophile. Kahit ano pa man ang ibig sabihin nito, si Gusyon ay isang dalubhasa sa impormasyon at ugnayan. Katulad ni Basago, alam niya at maibabahagi niya ang lahat ng nangyari, ang kasalukuyan at ang mga mangyayari pa sa hinaharap. Nagbibigay siya ng kumpleto at malinaw na sagot sa anumang tanong na ibato sa kanya. Subalit, ang kanyang natatanging talento ay ang kakayahang impluwensyahan ang mga ugnayan ng tao. Maaari niyang pagkasunduin ang pinakamatitinding magkaaway at gawin silang matalik na magkaibigan. Kaya rin niyang bumuo ng pagmamahal at paggalang para sa nagpatawag mula sa sino mang tao. Kung kailangan mo ng karangalan, mataas na posisyon, o nais mong ayusin ang mga nasirang relasyon, si Gusyon ang dapat mong lapitan. Hindi lang siya naguhula, binabago niya ang mismong katotohanang panlipunan, nagkakaloob ng pagkakaibigan, paggalang at pagbabati. Ito ang dahilan kung bakit siya isa sa pinakapinapaboran at pinakahinahanap na espiritu para sa sino mang naghahangad ng tagumpay sa lipunan. Narito na ang ikalabindalawang espiritu at tiyak na karapat-dapat siyang bigyan ng pambihirang pansin. Kilalanin, si Dakilang Prinsipe Sitri, ang Panginoon ng matinding pagnanasa at kalibugan. Siya ang namumuno sa 60 lehiyon at nagpapakita sa isang nakakatakot na anyo. May ulo ng leopardo at pakpak ng griffin. Gayunpaman, sa utos ng tagatawag, maaari siyang mag-anyong magandang tao. Ang kaniyang espesyalisasyon ay simple at malinaw, pag-ibig at pagnanasa sa kanilang pinakaprimitibong anyo. Nagiinit siya ng damdamin sa pagitan ng mga lalaki at babae na nagtutulak sa kanila upang magkaroon ng matinding hangarin sa isa't isa. Ngunit ang kaniyang pinakapamoso at kontrobersyal na kapangyarihan ay ito. Kaya niyang utusan ang sinuman, lalaki man o babae, na maghubad ayon sa kaniyang kagustuhan. Hindi lumilikha si Sitri ng malalim na pag-ibig o espiritual na koneksyon. Nakikipaglaro lang siya sa purong, walang rendang pagnanasa. Tinatagurian siya upang makuha ang atensyon ng taong minimiti o upang muling sindihan ang naglalahong apoy sa isang relasyon. Gayunpaman, ang paglalaro sa ganoong kalakas at bulag na puwersa tulad ng kalibugan
ay laging mapanganib. Ibinibigay ni Sitri ang hinihingi, ngunit wala siyang pananagutan sa mga kahihinatnan na maaaring idulot ng walang kontrol na pagnanasa. Ang ikalabintatlong espiritu ay ang makapangyarihan at kakilakilabot na si Haring Beleth. Isa siya sa pinakamapanganib na demonyong tawagin. Kaya naman, ang mga sinaunang aklat or grimoire ay nag-uukol ng matitinding babala kapag nakikipag-ugnayan sa kanya. Namumuno siya sa 85 lehiyon. Sa paglitaw niya, dala niya ang matinding galit at puot. Nakasakay siya sa isang maputlang kabayo at sa kanyang harapan ay umuugong ang tunog ng mga trumpeta at iba pang instrumento. Upang mapatahimik ang kanyang galit, kailangan ng mangkukulam o salamangkero ng pambihirang tapang at paggamit ng mga espesyal na kagamitan sa ritual. Kapag nanginig sa takot ang salamangkero, tiyak siyang mapapahamak. Ngunit kung magtagumpay siyang pasunurin si Belit, makukuha niya ang sikreto ng kanyang pinakapangunahing kapangyarihan. At ang kapangyarihang ito ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kayang pukawin ni Belit ang pag-ibig sa anumang anyo, maging pag-ibig man sa pagitan ng lalaki at babae o maging pag-iibigan sa parehong kasarian. Siya ang ganap na Panginoon ng damdaming ito. Ngunit, tulad ng kanyang pagkatao, ang pag-ibig na igagawad ni Belit ay maaaring maging marahas, nakakabaliw at mapaminsala. Ang pagtawag kay Belet ay isang napakalaking panganib na maaaring maghatid ng sukdulang kaligayahan o ng pinakamalaking trahedya. Ang ikalabing-apat na espiritu ay ang mapusok na markes na si Leraye na tinatawag ding Leraj. Siya ang namumuno sa 30 lehiyon at nagpapakita bilang isang mamamana, archer, na nakasuot ng luntian, may dala siyang pana at lalagyan ng palaso, quiver. Ang saklaw ng kanyang kapangyarihan ay ang mga alitan, labanan, at lahat ng may kaugnayan dito. Si Leraye ay may kakayahang magsimula ng malalaking digmaan at matitinding labanan. Pinapangyari niya na ang mga sugat na dulot ng palaso sa labanan ay mabulok at hindi na kailanman maghilom. Siya ang demonyo ng digmaan sa pinakamalupit at pinakamarumi nitong anyo. Hindi siya nagbibigay ng tagumpay o kaluwalhatian. Sa halip, naghahatid siya ng kirot, pagdurusa at kaguluhan ng digmaan. Siya ay ipinapatawag ng mga naghahangad ng paghihiganti o ng mga gustong maghasik ng pagkakawatak-watak sa kanilang mga kaaway. Si Leraye ang sagisag ng agresyon sa militar at ng nakakatakot nitong mga bunga. Kapag nakikipag-ugnayan ka sa kanya, dapat mong maunawaan na humaharap ka sa isang puwersa na nagdadala lamang ng kapahamakan. Hindi kanya tutulungang manalo ng tapat, ngunit malugod siyang tutulong upang gawing mas madugo at mas pahirap ang digmaan para sa iyong mga kalaban. Ang ikalabing-limang espiritu ay si Duke Eligos, isang marangal na mandirigma at estratehista. Pinamumunuan niya ang 60 lehiyon at nagpapakita siya bilang isang napakagandang kabalyero. May sibat, bandila at ahas na hawak sa kamay. Dahil sa kanyang mga kakayahan, perpekto siyang tagapagtaguyod para sa mga pinuno ng militar at mga politiko. Una sa lahat, kayang makita ni Eligos ang mga nakatagong bagay at alam niya ang lahat ng mangyayari sa hinaharap, partikular na sa usapin ng digmaan. Kaya niyang hulaan ang magiging resulta ng isang labanan, isiwalat ang estratehiya ng kalaban, at ipaliwanag kung paano aandar ang mga sundalo. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, may kapangyarihan siyang magbigay ng pag-ibig at pabor mula sa mga Panginoon, mga hari, at iba pang individual na may mataas na posisyon. Kung kailangan mong mapaboran ng iyong amo,
ng isang investor o ng sino mang impluensyal na tao, malaking tulong ang maibibigay ni Eligos. Siya ang demonyong nagbubukas ng mga pinto patungo sa mataas na lipunan at nagkakaloob ng tagumpay sa mga usaping militar at politika. Hindi siya nagdudulot ng kaguluhan tulad ni Leraye, bagkus nagbibigay siya ng karunungan at karisma upang makamit ang tiyak na tagumpay. Ang ikalabing-anim na espiritu ay si Duke Separ. Isa pa itong demonyo na nakasentro sa relasyong pag-ibig, ngunit may napakadilim na twist o layunin. Pinamumunuan niya ang 26 na lehiyon at nagpapakita siya sa anyo ng isang mandirigma na nakasuot ng pulang baluti. Ang pangunahing trabaho ni Zepar ay gawing in love ang mga babae sa mga lalaki at pagtatagpuin sila. Kaya niyang magpalabas ng hindi mapigilang silakbo ng damdamin sa isang babae para sa isang partikular na lalaki. Gayunpaman, may madilim na mukha ang kapangyarihang ito. Kung hilingin ng tumatawag, kaya ni Separ na gawing baog o infertile ang babaeng iniibig niya. Kaya naman, hindi lang siya espiritu ng matinding pag-ibig, kundi pati na rin ng sumpa. Maaari siyang magbigay ng pag-ibig, pero maaari rin niyang kunin ang kakayahang magkaanak o magkaroon ng pamilya. Si Separ ay simbolo ng pag-ibig na makasarili at mapang-angkin. Gusto niyang angkinin ng lubusan ng taong pinagpapantasyahan niya, kahit pakapalit nito ang kanyang kinabukasan. Siya ang tinatawag ng mga taong handang gawin ang lahat para lang makapag-angkin, hindi iniisip ang masasamang epekto ng kanilang pagnanasa. Ito ay isang napakadelikadong daan dahil ang pag-ibig na nakatayo sa ganitong pundasyon ay bihirang maging masaya. Ang ikalabimpitong espiritu ay si Botis, na may dalawang titulong hawak, presidente at konde. Nagpapatakbo siya ng 60 lehiyon. Sa simula, nagpapakita siya bilang isang nakakatakot na ulupong. Ngunit sa sandaling utusan, nagiging anyong tao siya na may malalaking ngipin, dalawang sungay, at may hawak na matalim na tabak. Si Botis ay isang universal na tagapagbigay impormasyon at isa ring dalubhasang diplomatiko. Tulad ng iba pang matataas na espiritu, alam niya ang lahat tungkol sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap at kaya niyang sagutin ang anumang katanungan. Pero ang natatangi niyang kakayahan ay ang pagpapagkasundo sa magkakaibigan at magkakaaway. Kung ginagawa ito ni Amon at Gusyon sa pamamagitan ng pag-impluensya sa damdamin, si Botis naman ay gumagamit ng kaalaman o katotohanan. Kaya niyang ipakita sa magkabilang panig ng alitan ang katotohanan na tutulong sa kanila para magkaunawaan at tuluyan ng itigil ang pakikipaglaban. Ang tabak na hawak niya ay sumisimbolo sa kakayahang putulin ang buhol ng di pagkakaunawaan at kasinungalingan. Si Botis ay isang matalinong tagapayo na kayang bigyang linaw ang anumang komplikadong sitwasyon at magdala ng kapayapaan sa isang lugar kung saan nagahari ang digmaan. Ang ikalabing-walong espiritu ay si Duke Batin na kilala rin bilang Martim. 30 lehiyon ang kanyang pinamumunuan. Ang kanyang itsura ay medyo kapansin-pansin. Isa siyang matipunong lalaki na may buntot ng ahas na nakasakay sa isang maputlang kabayo. Si Batin ang Panginoon ng mga paglalakbay at isang dalubhasa sa kalikasan. Ang una niyang kakayahan ay ang malawak na kaalaman sa mga katangian ng lahat ng mamahaling bato at mga halamang gamot. Kaya niyang turuan ang nagpapatawag na maging bihasa sa heolohiya at botanika sa pinakamataas na antas. Pero ang pinakakaakit-akit na katangian niya ay ang kakayahan niyang mag-teleport ng agad-agad. Kayang ilipat ni Bati ng sinumang tao mula sa isang bansa patungo sa iba sa loob lamang ng isang kisap mata. Isipin mo ang mga posibilidad na hatid ng ganitong uri ng kakayahan.
Dahil dito, siya ang itinuturing na patron ng mga manlalakbay, mananaliksik, at ng lahat ng gustong tumawid sa mga hangganan ng walang anumang balakid. Si Batin ay isang espiritu na nagpapaliit ng mga distansya at nagbubukas ng daan sa mga sikreto ng mismong kalikasan. Siya ang nilalapitan para humingi ng kaalaman tungkol sa kalikasan or para magkaroon ng kakayahang mapunta sa lugar na nais nila. Sa isang iglap lang, ang ikalabinsyam na espiritu ay si Dakilang Duke Salos, nakilala rin bilang Zaleos, kabaligtaran ng karamihan sa kanyang mga kasamahang mandirigma. Inilalarawan siya bilang isang espiritu na likas na mapayapa. Pinamumunuan niya ang 30 lehiyon at nagpapakita sa anyo ng isang magiting na mandirigma, nakasuot ng korona ng Duke habang nakasakay sa isang buwaya. Ang tanging at pinakapangunahing tungkulin niya ay ang magdulot ng pag-ibig. Binibigyang diin ng sinaunang Grimoryo na siya ang nagpapasigla ng pagmamahalan sa pagitan ng babae at lalaki at vice versa. Hindi tulad ni Sitri na nagpapasiklab lamang ng pagnanasa o libog o ni Belet na nagdudulot ng mabangis at marahas na pag-ibig. Si Salos ay nagkakaloob ng mas kalmado, balanse at harmoniyosong damdamin. Hindi siya nangungulit o namimilit. Sa halip, lumilikha siya ng tamang kapaligiran upang umusbong ang sinserong pagtingin at pag-iibigan. Ang kanyang likas na pagiging mapayapa ay nagpapahiwatig na ang pag-ibig na dala niya ay magiging maliwanag at nakakabuo sa halip na mapanira. Kaya't si Salos ay tinatawagan ng mga naghahanap hindi lamang ng matinding simbuyo ng damdamin, kundi ng tunay, mutual, at maayos na ugnayan na nakabatay sa pagmamahal at paggalang. Panghuli sa ating top 20 ngayon ay ang ikadalawampung espiritu ng Goetia, ang dakilang haring Purson, na kilala rin bilang Kurson. Siya ay namumuno sa 22 lehiyon. Ang ilan sa kanila ay dating kabilang sa pangkat ng mga trono at ang ilan naman ay sa pangkat ng mga anghel. Nagpapakita siya sa anyo ng isang tao na may mukhang leon, nakasakay sa isang oso, at may hawak na makamandag na ahas. Bago siya magpakita, maririnig muna ang tunog ng mga trumpeta. Si Purson ang tagapagbantay ng mga sikreto at kayamanan. Alam niya ang lahat ng nakatagong bagay at maari niyang ituro kung saan nakabaon ang mga yaman o klad. Tulad ng maraming hari, nakikita niya ang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Masasagot niya ang anumang tanong tungkol sa paglikha ng mundo, mga misteryo ng Diyos at iba pang mga bagay na esoteriko. Bukod pa rito, maaari siyang magbigay ng mahuhusay na espiritong tagatulong. Si Purson ay isang imbakan ng malalalim na karunungan. Inaanyayahan siya hindi para sa makamundong kapangyarihan o pag-ibig, kundi para sa pag-unawa sa dakilang misteryo ng universo at sa paghahanap ng nakatagong kayamanan, material man o espiritual. Ang kanyang dalawang uri, ang heliko-demonyong katangian, ay nagpapahiwatig na ang mga kaalamang ibinibigay niya ay nasa hangganan ng liwanag at kadiliman. At dito, nasilip lang natin ang maliit na bahagi ng nakakamangha at nakakatakot na panteyong ito. Ang 72 demonyo ng Guecha ay hindi lang basta koleksyon ng mga pangalan mula sa isang sinaunang aklat. Isa itong buong mundo na sumasalamin sa mga hangarin, takot at ambisyon ng tao. Gaya ng nakita natin, halos lahat ng aspeto ng buhay ay nasasaklawan ng kanilang espesyalisasyon, mula sa paghahanap ng nawawalang kayamanan, pag-ibig, pag-aaral ng pinakakomplikadong agham, hanggang sa mismong pagkawasak. Bawat isa sa kanila, mula sa makapangyarihang Haring Paimon hanggang sa mapanlinlang na Duke Valifor,
ay kumakatawan sa isang puwersa na, ayon sa grimowarya, ay maaaring kausapin para makipagkasundo. Ngunit ang kapalit o ang presyo ng transaksiyong iyon ay laging nananatiling misteryo. Mas maraming katanungan ang iniiwan ng Ars Goetia kaysa sa sagot. Ang mga nilalang bang ito ay tunay na naninirahan sa ibang dimensyon o sadyang mga arketipo lamang sila, isang metaporikal na paglalarawan ng mga nakatagong kapangyarihan sa loob ng ating sariling subconscious? Walang simpleng sagot at ito mismong lihim na ito ang nagpapanatiling kaakit-akit sa grimowaryang ito sa loob ng maraming siglo. Salamat sa pagtapos ninyo sa panonood ng video na ito. Kung naging interesado kayong sumisid sa mundo ng demonolohiya, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong episode. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Aling demonyo ng Guetia ang nakita ninyong pinaka-interesante o marahil ang pinaka-nakakatakot? At kung mabibigyan kayo ng pagkakataong magtanong sa isa sa kanila, sino ang pipiliin ninyo at ano ang itatanong ninyo? I-share ninyo ang inyong saloobin sa comments section. Napaka-interesante nating basahin iyan.